O eto, yung bakla, supot, na taga na taga Cavite, may sasabihin na naman. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ang police attaché ng Embassy of the Philippines. O, meron daw police attaché ng Embassy of the Philippines. Bakit nga hindi kayo makapagpakita ng proof? Pakita lang kayo ng proof na meron talaga, na may nahuli talaga siya. Bilis. Hindi nyo pinapakita, kaya nagdududa tao eh. Puro kayo salita na naman. Lalong-lalo na to, napakasinungaling niyan ni John Vic Remulla. Lahat ng sinasabi niyan, puro kasinungaling, puro kayabangan na. O ang hilig pa mag-turtleneck, akala mo ano ka, pinaglihi ka ba sa sa zebra, sa giraffe? Mahaba, ang haba ng liig eh. Lagi naka-turtleneck, putang ina, akala mo lamig-lamig sa Pilipinas. Tumigil ka nga, style mo bulok. His the request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. That is the angle they're pursuing. Ano ba din nga? Kasi ano siya unwanted alien. Kasi, puchong nung tubading. Kasi, pabright ang pucha. July 2025 nang mag-leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod Biko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List Representative noong Setyembre. Nasa Paris, France daw siya nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon sa DILG. May ilang report din na nagsasabi Diba ang labo? Nagpunta siya Singapore, nagpunta Japan, nagpunta Paris. Paano walang travel document yan? Buti sana kung first time umalis nung tao na yan. Tapos naiwan niya, nalaglag niya or whatsoever. Pero well-traveled ito. This person is a billionaire. This person owns fleets of air assets. Bunsang inaalam nito yung mga immigration laws. Mambabatas pa ito. Paano magta-travel ito ng walang travel document? Isa pa, nahuli siya sa Schengen country. Ang luwag-luwag ng immigration dyan. Lalo na pag nasa loob ka na ng Europe. Maintindihan ko kung medyo mahigpit sa Japan, doon siya nahuli, sa Singapore, pero kung mahuli ka galing ka sa isang Schengen country, lilipat ka ng isang Schengen country, mahuhuli ka? Medyo, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao nakarating ng Europe, kaya siguro pwedeng maniwala sila. Pero ako, I've been to Europe, may mga kakilala tayo na nasa Europe. So, alam natin yung sistema doon. Kaya ako pinapaliwanag sa inyo. Diyan, katulad yan, sa Netherlands, magbibisikleta ka lang, makakatawid ka na papunta ng Germany. As in, ganun, magkakadikit yung mga bansa na yan. Kaya nga nag-usap-usap sila na na lang tayo, isang visa na lang para sa ating lahat. Para yung tao, hindi siya kumbaga para yung turista ni Netherlands magiging turista din ni Germany, turista ni Germany magiging turista din ni Austria, turista ni Austria magiging turista ni Belgium. Ganun. So na yan, pag sinabi mong Europe trip, ayan yan, yung Schengen, iikutin yan. Greece, kasama pa yung Greece dyan. Ganun mga bossing ang sistema diyan. Kaya dun sa mga hindi pa nakakapag-Europe, hindi po ganun kasi kahigpit ang border diyan. Noong nagpunta ako diyan, pumunta ako sa Siam na bansa, Siam. Kahit isa, wala akong immigration na dinaanan. Pumasok ako from Philippines to Netherlands. Doon lang ako dumaan ng immigration. Pagpasok ko na ng Netherlands, pumunta ako Belgium, pumunta ako Paris, pumunta ako Spain, pumunta ako ng Germany, pumunta ako ng Austria, ang dami kong mga pumunta ako Switzerland. Wala ako ni isang immigration na dinaanan na gate. Wala. Oo, kaya magtataka ka talaga dito. Sabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero, sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France. At saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng Red Notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his Red Notice. Kung makuha namin yung Red Notice, automatically dadali na siya papunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Zaldico, idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure.
Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation. Fireworks na yan. Ano po, Joe? Fireworks na yan. Ay na, lalaki-lalaki Matsong-matso Bets are off. Di na natin alam ano sasabihin niya. Wala pa But tayong at least he will be under oath sa Sandigan. He is liable. Hindi nyo alam. Alam nyo sasabihin yan. Ang sasabihin yan, sangkot yung mga amo ninyo sa pagnanakaw sa Pilipinas. Ewan ko lang kung kaya nyo ring hulihin. Di ba? O ano pa mga balita natin? Sabi ko nga sa inyo madaming mga madami talagang mga pakinggan natin itong Portugal Golden Visa para lang maintindihan nyo ano ba yung Golden Visa. Kasi sabi nila passport. Sabi ni Remulla, ni John Vic may passport daw. Sabi ng Malacanang may passport daw. Totoo ba na nag-i-issue ang Portugal ng Golden Passport? Pakinggan natin. Sa wakas si dating Congressman Zaldico, pero hindi po sa paraan. Ay, ako gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako nalulungkot dahil nahuli. Gusto ko yan mahuli. Mabuti nga na nahuli yan, magnanakaw ang hayop na yan, demonyo, satanas, tarantado yan So tama lang na mahuli yan. Ang tanong, nahuli ba talaga? O baka this is another diversion dahil nga ang Malacanang ganyan mahilig sa diversion. Yung diverticulitis, yung colon cancer, diversion yan. Yung hindi niya paglabas, biglang nag-jumping jack. Tas ngayon sa kanila na naman, anything that nanggagaling mismo sa kanila, putyang nakatarantaduhan yan. Yun ang perception ng tao dahil inconsistent talaga yung mga yan fake news peddler talaga yung mga yan. Kaya yun yung natin, yun yung agam-agam natin dito. Hindi ba tayo masaya na huli si Zaldico? Masaya. Gusto ko nga, putyang may patawag yan Diyan sa Senado May patawag yan para, patunayan yung mga sinasabi ng 18 Marines Mas okay yun, mga bossing. Gusto talagang mapauwing hayop na yan. Ang daming pineste niyan, tarantado na yan Putya si Inday Sara, binalahura ng gagong yan Yung mga Duterte, tinarantado ng ulul na yan. Kaya kailangan mauwi yan dito. Sana lang buhay na mauwi yan dito. Pwede naman makauwi dito. Tapos magsalita siya. Madamay na yung lahat na madamay. Pag nakulong, saka nyo na patayin. Kasi gusto namin pag pinatay nyo, yung pinakamahirap na paraan. Siguro mga 5 years bago siya mamatay sa sobrang hirap. Ganun. Gusto namin talaga maunti-unti itong mga to. Wala nang karapatang mabuhay itong mga to dahil ang pineste nitong mga to, yung mga naghihirap na mga Pilipino, okay man lang kung ang pineste mo yung mayayaman, hindi yung mga naghihirap na Pilipino, yung pa yung pineste ng mga putang ina nito. Dapat mamatay talaga lahat ng ito sa paraan na pinakamahirap. Para talagang alam mo yun, habang buhay sila, hindi nila makakalimutan yung hirap na yun. Pagpunta nila sa impyerno, pahihirapan pa sila doon. Alam mo yun, para talagang yung mga kaapu-apuhan nila, kung pwede pati mga kaapu-apuhan nila, madamay dyan sa pagkasunog sa impyerno dahil sa sobrang kahayupan ng mga ito. Masaya tayo na nahuli yan. Ang tanong, nahuli ba talaga? Na inasahan ng marami. Sa matagal na panahon, inisip kasi ng marami na ang International Criminal Police Organization or Interpol ang kukuha sa kanya gamit po ang isang red notice gaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Inisip naman ng iba na hindi madaling makuha si Zaldico dahil meron na raw siyang tinatawag na Portuguese Golden Passport na binibigay daw ng Portugal sa mga banyagang nag-iinvest sa kanilang bansa. Kagabi, inanunsyo ng Pangulong Marcos na nahuli si Ko sa siyudad ng Prague, ang kabisera ng bansang Czech Republic o kung tawagin natin dati ay ang Czechoslovakia. At malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi po Interpol ang nakakuha kay Zaldico. Sa halip, inaresto si Zaldico dahil wala siyang travel documents. Sa madaling sabi, wala po siyang valid passport, maging Philippine o Portuguese. Ano palang nangyari sa mahiwagang Golden Passport na binigay daw ng Portugal? Misconception po kasi yan. Wala naman talagang Golden Passport ang... Yun. Ganyan ka-fake news ang gobyerno. Sabi nila, may passport daw si Zaldico, Portuguese passport. Wala naman palang Golden Passport ang Portugal. Wala. Meron sila Golden Visa Program. Ano yung Golden Visa Program? So, ganyan ka-fake news yung mga yan, Kinorek ba nila? Hindi. Tarantado yung mga yan. Ganyan ka-fake news yan. Tingnan ninyo kung ano yung Golden Visa versus Golden Passport. Portugal. Ang meron po sila ay Golden Visa. Gaya po ng ilan pa mga EU countries, ang Portugal ay nagbibigay ng tinatawag niyang Residence Permit for Investment Activity or ARI permit sa mga piling foreign investors. Ito pong Golden Visa Program, kung tawagin, nagsimula noon pang 2013.
nagbibigay po ito ng permanent residency sa mga banyaga na mag-invest ng kalahati. Ayan nagbibigay yan ng Portuguese residency for foreign investors. Hindi yan automatic na meron ka ng passport, citizen ka na. Oo, for 500,000 euros worth of investment, magkakaroon ka na ng golden visa. Hating milyong euros Golden visa, hindi golden passport hindi siya golden Portuguese passport, golden Portuguese visa. Malaki po ang diferensya nun. Sinong nagpapakalat na meron na siyang Portuguese visa? Si John Vic Rimulya. Si Boying Rimulya. Malacanang. Pero hindi naman pala totoo. Wala naman palang ganun. Sinong fake news peddler ngayon? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung pag-uusapan dito fake news, tayo na matagal na makukulong yan si Bongbong. Sa dami ng peking balitang ipinakalat niyan. sa Portugal, maging sa investment funds or new businesses o dati sa real estate. Magmula po noong 2013, 40,000 banyaga na ang nabigyan nitong Portuguese Golden Visa. At kung meron ka nito, pwede kang mabuhay, magtrabaho o mag-aral sa Portugal. At pwede ka rin bumiyahe sa ibang bansa na kasama doon sa EU or European Union nang walang Schengen Visa. Dahil nga, meron ka ng Portuguese Golden Visa at ang Portugal, siyempre, bahagi po ng EU. Ang suspetsya ng marami, ito talaga ang nakuha ni Zaldico, isa pong Portuguese Golden Visa. Pero ito nga, kung meron na siyang Portuguese Golden Visa, bakit pa rin siya dinampot sa Czech Republic dahil sa kawalan ng travel documents? Maring ito po ang dahilan. Ang anumang visa ay may visa lamang kung meron ka pang passport. Sa madaling salita, kahit isang katerba ang iyong visa, kung kanselado naman ang iyong passport, hindi ka rin makakausad. Sa kaso po ni Zaldico, ang kanyang Philippine passport, kanselado na mula pa noong nakaraang Disyembre dahil sa kinakaharap niyang kaso ng korupsyon. Kung ganon, kahit may Portuguese Golden Visa siya, katumbas lamang po ito ng tanso kung walang kadikit na valid Philippine passport. Mga kapatid, Ed Lingo. Malinaw na malinaw yun Malinaw pa yan sa sikat ng araw mga bossing Yung fake news na ipinapakalat na meron siyang passport ng Portuguese o Portugal. Kasi yun nga yung lagi natin sinasabi dito, hindi ba? Yun nga yung sinasabi natin dito mga bossing na ang hirap na maniwala sa gobyerno kapag may ibinabalita sila. Whether good or bad, ang hirap ng maniwala. Why? Because kung meron man bagay that they are consistent sila sa pagsisinungaling at pagpapakalat ng peking balita. Kaya nga, kita mo, ang Congress, sinasabi, corrupt. Tapos nag-iimbestiga sila ng corruption. Walang moral ascendancy. Itong Malacanang, napaka-fake news. Tapos, nagpapaimbestiga sila tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news. Sila yung numero 1. So, wala rin silang moral ascendancy. Yan ang mukha ng Pilipinas ngayon, mga bossing.